Tunay nga, Panginoong Diyos, na merong kapangyarihan sa inyong pangalan. Sa inyong pangalan, naroon ang kaligtasan. Naroon ang kalakasan. Naroon ang kapayapaan. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong banal na presensya na patuloy mong pinaparanas sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat patuloy mo kaming pinapatnubayan upang kami ay magkaisa sa aming pagpuri at pagsamba sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa inyong pagkilos sa iglesia nito. At kami ay nagagalak sapagkat alam namin na marami ka pang gagawin sa buhay ng bawat isa at sa kabuuan ng iglesia. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang inyong biyaya. Inihiling namin ang inyong banal na Espiritu na siyang magbukas sa aming mga puso at isipan. Dinadalangin namin na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong lingkod. Sapagkat inaamin po namin wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya sa oras po ito, patuloy mo kaming linisin sa aming karamihan. Patuloy mo kaming ihanda sa aming puso at isipan. Mangusap ka, Panginoong Diyos. Hayaan mo na sa araw na ito, ang bawat isa sa amin ay lalago sa aming pananampalataya na ikaw ang siyang tinataas, tinitingala, sapagkat ikaw ang the great I am, the covenant God, whom we worship and serve. Maraming salamat po. Hayaan mo na may pagkatiwala po namin ang mensaheng ito, lahat ng gagawin namin sa kabuuan ng Iglesia. Your name be praised. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning ang iyong katabi ng good morning. Napansin niyo ba na ang music ministry ay lumalago? Amen! Dumadami sila. Grabe yan. Talagang iba pag si Lord ang kumilos. At katulad nga po ng song kanina, ang dalangin po natin, lahat tayo na matikman natin, makita natin, maranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Na lahat tayo mayroong testimony na sabihin natin, ang Diyos ay mabuti. Grabe ang ating Panginoon. Di ba ba? Meron akong tanong. Naranasan niyo na ba na dumaan sa isang mahirap at desperadong sitwasyon? Timbang wala ka nang malalapitan. Hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Litong ka na. Tapos yung taong nilapitan mo para sana tutulong sa iyo ay parang nag-aalangan pa na ikaw ay pansinin. Parang dinidedma ka.
Naranasan na ba yun? Anong pakiramdam niyo? Diba, parang pinanghihinaan ka ng loob. Parang hindi mo na alam kung maniniwala ka pa sa taong yun o hindi. Sa umagang ito, ay nais kong ibahagi ang isang mensahe na ang pamagat ay mega faith. Hindi mega faith. Sabihin mo nga, mega. Mega faith. At ito ay makikita sa Mark 7, verses 24 to 30. Ang kanyang parallel passage ay nasa Matthew 15, verses 21 to 28. So ang gagawin po natin, titignan natin yung dalawang passage sa Mark 7 at Matthew 15 at nang sa ganun, lalo nating maintindihan ang pangyayaring ito. So sa verse 24 ng Mark chapter 7, from there, he arose and went to the region of Tyre and Sidon. Sa ibang mga translations, wala po itong Sidon. Ang nakalagay lang doon from there he arose and went to the region of Tyre. And he entered a house and wanted no one to know it. But he could not be hidden. Ito ang Panginoong Jesus na pumunta sa isang lugar sa rehiyon ng Tyre at saka Sidon. Pumunta siya sa isang pamamahay. At ang nais niya ay magpahinga. Kita niyo ang Panginoong Jesus. Kapag meron siyang ginagawa, meron siya rin siyang oras para magpahinga. Yan ang kanyang sinasabi sa kanyang mga disciples. Punta kayo sa isang lugar, magpahinga kayo. Spend time with the Lord. Hindi lang yung puro gawa. Ang mahalaga ay ang relasyon natin sa Panginoon. Di ba ba? Yung ginagawa natin, yun ay resulta lang ng ating malapit na relasyon sa ating Diyos. Maliwanag po ba? Amen. So ang Panginoong Jesus, nais niya sanang mapag-isa. Pero hindi siya pwedeng maitago. He could not be hidden. Ibig sabihin, kilalang kilala siya. Sikat na sikat. Kahit saan siya magpunta, alam na nila, uy, si Yeshua yun. Dahil sa mga napakinggan nilang ginawa niya. Dahil sa mga naibalita sa kanila. Kaya nga napakahalaga na merong nagte-testify. Di ba ba? Magsasabi, yung may sakit, gumaling. Uy, sino nagpagaling? Si Yeshua. Sino kaya yun? Kung sabihin na, nabago ang aking buhay dahil sa Panginoong Jesus. Gusto ko rin yan. Pero ang Panginoong Jesus, nung siya ay nagmi-ministry, kahit wala pang internet, wala pang mga telebisyon, wala pang mga radyo, wala pang mga newspapers, kilala na siya. At nabasa natin yan sa Mark 3, verses 7 and 8. Pagkatapos niyang pinagaling yung isang may sakit, yung isang paralisado, Jesus withdrew with his disciples to the sea. And a great multitude from Galilee followed him, and from Judea and Jerusalem and Idumea and beyond the Jordan. So, sa lahat ng damo, merong sumusunod sa Panginoon. And those from Tyre and Sidon. So may mga tao na galing sa lugar ng Tyre at Sidon na
sumusunod sa Panginoong Yesus. A great multitude, when they heard how many things He was doing, came to Him. So napakahalaga ang ating mga testimonies. So sa mapa, ganito po yan. Siya ay nasa Galilee at pumunta siya sa Tyre at saka Sidon. Malayo po yun. 60 kilometers from Galilee to Sidon. Layo, ano? At alam naman natin, anong panahon na yun, wala pang mga sasakyan. Kadalasan sila ay naglalakad. Pwede siguro sumakay sila ng donkey dahil kung marami silang daladala. Pero usually, sila po ay naglalakad. Imagine, 60 kilometers. Yung lugar ng Tyre at saka Sidon, eto po yung panahon na yun, tinatawag na Phoenicia. Sa ngayon, eto po ay lugar ng Lebanon na laging binubomba ng Israel. Kasi naroon ang Hezbollah. Laking pagbabago, ano? Pero itong Tyre at Sidon, ito ay lugar ng mga hindi mananampalataya. This is Gentile country. Matatandaan na nung nakaraan, ang Panginoong Yesus ay nagturo kung ano ang marumi. Naalala niyo pa ba? Ano raw yung marumi? Yung pumapasok o yung lumalabas? Yung lumalabas. At hindi nag-agree yung mga Pariseo. Ngayon naman, pumunta siya sa lugar ng mga Gentiles, ng mga hindi mananampalataya. Kapag ikaw ay isang Hudyo, hindi mo basta-basta ginagawa ito. Kaya nga, ang isang aral na matututunan natin dito is Jesus was intentional. Pamilyar ba kayo doon? Sa mga testimony nung nakaraan, intentional. Di ba? Talagang sinadya niya, talagang plinano niya ang pumunta roon. At pagdating niya doon, for a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, she came and fell at his feet. Eto na, nung siya ay pumunta sa isang tahanan, may isang babae na lumapit sa kanya. Yung babae ay may malaking problema. Anong kanyang problema? Meron siyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Tingnan natin itong babae nito, ha? Ang babae, narinig niya, and then she came. Siya ay pumunta. And then, she fell at his feet. Yun ang isang pananampalataya na kakaiba. Hindi pinangalanan ng babae ito, pero eto siya, lumapit. Hinanap niya si Jesucristo. And that is mega faith. The faith that seeks. Hahanapin mo talaga si Jesucristo. Sa Biblia, nabasa natin yung kwento ni Zacchaeus. Pamilyar ba kayo doon? Si Zacchaeus ay isang siya ang chief ng BIR. Noong si Jesucristo ay pumunta sa Jericho at narinig ni Zacchaeus na parating si Jesucristo. Gumawa siya ng paraan kasi nga medyo maliit siya. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa sycamore tree para lang makita niya si Jesucristo. At nung dumaan
ang ating Panginoon. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ngayong araw, kakain ako sa inyong tahanan. Amen. Nagbulungan yung mga tao. Sabi na, Aba, si Rabay, yung dakilang tagapagturo, pumupunta sa bahay ng mga makasalanan. Kasi nga, ang mga tax collector doon talagang tinuturong silang kalaban. Tinuturing silang makasalanan. Pero anong sabi ni Zacchaeus? Panginoon, sabi niya, ibibigay ko ang aking kayamanan, ang kalahati ng aking kayamanan sa mga may hirap. Grabe, ano? Kaya natin gawin yun. Amen. Wow, may nag-amen. Praise God. Tapos, sabi pa niya, kung meron man akong dinaya, ibabalik ko na ilang beses? 4 na beses. Grabe, kung sakaling nandaya siya ng 1,000, ibabalik niya ng 4,000. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon, ang kaligtasan ay dumating sa tahanan ito. Kasi nandoon ang pag-surrender ni Zacchaeus. Talagang siya ay nagpakumbaba. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. At gagawin niya ang nararapat para sa ganon may ayos ang kanyang buhay. Hinanap niya ang Panginoong Hesus. Meron pa. Si Nicodemus. Isang Pariseo. Hinahanap rin niya ang Panginoong Hesus. Kaya pumunta siya kay Hesus sa oras ng gabi. Kapag hinahanap mo talaga ang Panginoong Jesucristo, siya ay iyong matatagpuan. Kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya tatanggihan. Ang sabi ng Psalm chapter 9 verse 10, those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Tanong, hinahanap ba natin ang Panginoon sa ating buhay? Amen. Gusto mo ba siyang ma-encounter? Then join ka sa Encounter Gathering. Amen. At yan ay gaganapin mga June. Maging sa Jeremiah, sa chapter 29 verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Ito po ang theme ng DBBS ngayong taon na ito. At ang director ay si Sister Alice. So, anong mega faith? Mega faith pursues Christ even when He seems distant or hidden. Yun ang malaking pananampalataya. Yung bang talagang lumalapit ka sa Panginoon kahit na minsan parang hindi mo siya nararamdaman. Nananalangin ka na parang walang kasagutan. Pero nagpapatuloy ka dahil alam mo na nariyan siya. Dahil alam mo na naririnig ka niya at ipagkakaloob niya ang inyong kailingan sa kanyang takdang panahon. Amen. Para sa inyong kabutihan. Maging sa panalangin. Ang sabi sa atin ng Matthew 7, sa verses 7 and 8, ang sabi ng Panginoong Yesus, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock
and it will be open. Yung knock dito ay hindi lang po ganun. Yung knock dito, ganun. Intermittent. Parang, pinapakita mo, emergency. Ganun yung sinasabi dito na kapag ikaw ay manalangin, talagang buong puso kang magpakumbaba. Na sinasabi mong, Panginoon, kailangan kita. Amen. And to him who knocks, it will be opened. When was the last time na ikaw ay nanalangin na talagang ninanais mong makarinig ang ating Panginoon? Hindi lang yung puro sa bibig ba? Yung talagang ang nais ng Panginoon, lumalapit ako sa iyo dahil gusto kitang makasama, gusto kitang makarinig. Sekundahan na lang yung hihilingin ko. Pero gusto ko ay mapalapit sa iyo. Tignan niyo itong babae ito. Ha? Sa verse 26, the woman was a Greek, a Syrophoenician by birth. Siya ay isang Hentil. And she kept asking. Yung mga nagpapatuloy siyang humiling to cast the demon out of her daughter. Esperado siya. Sa parallel verse niya, tingnan niyo sa Matthew 15. And behold, a woman of Canaan. Sa kabila, siya ay Greek, di ba? Syrophoenician. Dito, sa Matthew, ang sinasabi siya ay isang Canaanite. Meron kayong pagkakaiba yun? Yes. Bakit magkaiba? Sa salita. Depende sa kanino mo ina-address yung letter. Very good. 85. Ganon. Kapag pinagkakalaan natin ang Biblia, at kung siya nakita ito, parang magkaiba ito Bakit kaya? Diba? Ganda yung mga tanong na kwan Bakit? Paano? Ganyan. Totoo po yun. Matthew was writing for the Jews. Kaya nga, nung sinabi niya, Kanaan, alam na ng mga Hudyo, kaaway namin itong mga ito. Di ba? From the time of Moses, Joshua, hanggang sa Judges, lagi nilang kalaban itong mga ito. Kaya sabi nila, hindi ito mananampalataya. Pero kay Mark, sabi niya, ito isang Syrophoenician. Bakit? Kasi sinulat niya yung kanyang ebanghelyo para sa mga Romans. Mas naintindihan nila yung Phoenicia. Alam nila, sakop ng mga Romano ito noon. Kuha nyo? Itong babaeng ito ay talagang nagmamakawa. She cried out. At sa Greek, ng cried out ay kraugaso. Sabihin nga natin, kraugaso. Kraugaso. Yun. Ito ay nasa imperfect tense. Kapag pinag-aralan mo yung Greek language, may mga tenses, may mga gender, ganun ba? At ang ibig sabihin na imperfect tense, she was crying out again and again and again. Hindi siya tumitigil. Anong sinasabi niya? Maawa ka. Maawa ka sa akin. Panginoon, anak ni David. Di ba ang kulit-kulit? At sa verse 23, he answered her not a word. Grabe, Panay ang lapit ng babae ito, nagmamakaawa, walang tigil, walang humpay na humihiling. Pero Jesus did not answer her. Dead ma. Di ba? Grabe. You could just imagine yung eksena na yun.
hindi man lang nagsalita. Kaya itong mga disciples, and his disciples came and urged him, saying, "Send her away, palayasin mo na siya, for she cries out for us." Ang kulit-kulit, ang ingay-ingay. Palisin mo na siya. Siya ay isang mananampalataya, hindi mananampalataya. Pero yung babae ito hindi umalis. Because her faith is single-minded. Nakafocus siya. Nakafocus siya kay Yesu Kristo. Talagang buo yung kanyang loob na lumapit. Sabi niya, ano man ang mangyari, basta lalapit ako. Ang sabi sa atin ng Hebrews 12, we fix our eyes on Jesus. Kanino tayo dapat mag-focus? Sa Panginoong Jesus. Hindi sa tao, hindi sa sitwasyon. Because Jesus is the author and perfecter of our faith. Who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. Kahit na napakahirap ang kanyang pinagdaanan, kahit na nakakahiya, pero ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. And so he sat down at the right hand of the throne of God. Kailangan natin mag-focus sa ating pagdulog sa ating Panginoon. Nandun ang object ng ating pananampalataya. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabihin natin, single-minded. Yung focus. Kasi meron din double-minded. Ang sabi sa atin ng James chapter 1, verses 6 to 8, but let him ask in faith with no doubting. Sa paghiling natin, dapat walang pag-aalinlangan. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Kapag pabago-bago yung isip mo, yung bang nag-aalinlangan ka, nagdududa, ang sinasabi sa atin wala kang matatanggap. He is a double-minded man. Dito ako, etong hilingin ko, eto na lang kaya. Parang sa ganun, wag na lang. Unstable in all his ways. Ngayon, kung itutuloy natin sa Mark, nagsalita ang Panginoon Jesus. But Jesus said to her, let the children be filled first. For it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Yun ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, ang mga bata muna ang kakain kasi hindi dapat na binibigay ang pagkain ng mga bata ito sa mga aso. Kung uunawain natin ang sinabi ng Panginoon, parang sinasabi niya sa babae ito, na siya ay aso. Kapag tinawag kang aso, anong pakiramdam mo? Una, hindi siya kinausap. Walang sagot. Tapos ngayon, tatawagin siyang aso. Siguro kung ako, lalayas na lang ako. Grabe, humihiling ako sa'yo. Tapos, iniinsulto mo pa ako. Diba? Pero yung asong tinutukoy dito, hindi yung askal. Hindi po. Ang tinutukoy dito ay yung aso na inaalagaan ng pamilya. Ibig sabihin, may lahi. Sino mahilig ng aso dito? Wala? Bakit naubos yung dog food? Pero yan po ang tawag sa mga hindi mananampalataya. Sila ay tinatawag na aso. Grabe, ano? At sinabi pa niya sa Matthew 15 na but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep
of the house of Israel. Parang sinasabi niya na, ako ay naparito para sa mga Hudyo. Pero itong babae ito, hindi talaga tumigil, hindi nagpatinag. She came and worshipped Him. Grabe, ano? Hindi na nga siya sinagot. Sinabihan pa siya na, ang pinunta ko dito ay para sa mga Hudyo. Hindi dapat binibigay yung tinapay ng mga anak sa mga aso. Pero she came and worshipped Him, saying, Lord, help me. Ang mega faith is a faith that is stretched. Siya ay babae. No, na isang babae ay lalapit sa lalaki, lalo na at siya ay isang Gentile at yung lalaki ay isang Hudyo. Kita niyo yung barrier na tinawid niya para makalapit siya sa Panginoon. Hindi siya sinagot. Nung sinagot siya, parang insulto pa. Pero yung babae, hindi sumuko. Meron ka bang hinihiling sa ating Panginoon? Yes. Ilang taon mo nang pinapanalangin niya? Tagal na. Matagal na. Nai-stretch ba ang iyong pananampalataya? O nawawalan ka na ng gana? Hindi. Stretch lang. Katulad ng babaeng ito, na una na kanyang pananampalataya, lalo siyang lumalapit, lalo siyang sumasamba sa ating Panginoon. So mega faith is focused on Christ even when there are obstacles. May mga hadlang, may mga balakid, pero nakafocus siya sa Panginoong Yesus. Alam niya kung sino kanyang nilalapitan. Alam niya kung ano ang magagawa ng Panginoon. At ito ang kanyang kasagutan. And she answered and said to him, Yes, Lord. Aba, nag-yes, ano? Sinabihan na nga siyang aso, tapos sabi niya, oo, tinatanggap ko. Tinatanggap ko na ako ay aso. Yet, even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. Sabi niya, oo, tinatanggap ko na kami ay aso. Pero, pati ang mga aso, kumakain ng mga tira-tira Amen. mula sa hapagkainan ng aming amo. Parang sinasabi niya na, opo, kahit wag na yung buo na pagkain, wag na yung pizza pie na buo. Yung mumu na lang, yung tira-tira, okay na sa akin yun. Grabe ang pananampalataya ng babae ito. And that is the faith that stands firm. Pinanindigan. Di ba? Pinanindigan niya. And so mega faith is persistent. It does not give up. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, do not give up. Kung meron pa mang pinapanalangin na parang walang kasagutan, huwag kang sumuko. Ipagpatuloy mo. Hindi mo alam, ini-stretch lang ang iyong pananampalataya. Hindi mo alam, inihahanda ka lang ng Panginoon sa mas dakila niyang ipagkakaloob sa iyo. Sa mga susunod na verse, then he said to her, For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. Dahil sa sinabi mo, sabi niya, sige na, humayo ka. Yung demonyo, wala na sa iyong anak. Hallelujah. And when she had come to her house,
she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Praise Grabe, ano? Grabe yung eksena yun. Sige na, umayo ka na. Dahil sa mega faith ng babae, nakamit niya ang kanyang kahilingan. And that is the faith that succeeds. Sa account ni Matthew, sa chapter 15, verse 28, then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Dakila ang iyong pananampalataya. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Hallelujah. Grabe, ano? At yung great, yun yung word na megas sa Greek. Megas. Doon galing yung salitang mega. Ay, ibig sabihin ng mega, milyon, malaki. Grabe. Kaya nga merong superstar, merong star for all seasons, merong mega star. Meron ding mega city. Napakahalaga ang pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi malulugod ang ating Panginoong Diyos kung walang pananampalataya. Amen. He who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder. God is a rewarder of those who diligently seek Him. Sa Biblia, merong dead faith. Sinasabi, faith without works is Dead. dead. Meron ding weak faith. Sa book of Romans, sa chapter 14, meron ding little faith. Nung lulubog na ang bangka, Oh, you of little faith. ayun, ginising siya. Mamatay na tayo. Ang sabi ng Panginoong Isus, oh, you of little faith. Kapag sinasabi, kasama niyo ako, bakit? Kukunti ang inyong pananampalataya. Meron ding growing faith. At yan sana ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kung sakaling ikaw ay mahina sa iyong pananampalataya, kukunti o mababa ang level ng iyong pananampalataya, kailangan nang mag-move up. Kanina nabanggit natin, congratulations sa mga nag-moving up. Sana ang pananampalataya natin mag-move up din. Amen. Di ba? Kaya sabihin mo yung katabi, sa iyong katabi, mag-move up ka na. Kasi ang sinasabi sa akin ng 2 Thessalonians 1, verse 3, we ought always to thank God for you. Yan ang sinasabi ni Paul sa iglesia ng Thessalonica. We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more. Patuloy ang paglago. And the love all of you have for one another is increasing. So yung pananampalataya natin at yung pagmamahal natin sa isa't isa ay parehas na lumalago. Amen. Amen. Di po ba? At sa paglago nito, ito ay lalaki. At magiging mega faith. Mega faith is the kind of faith that seeks, that is single-minded, that is stretched, that stands firm, and that succeeds. Kilala niyo ba ito? Sino na to?
Yeah, Alice Cooper. Yes! Iba talaga kapag malapit ka na mag-senior. Ano? Si Alice Cooper ay rockstar. Siya yung tinaguri ang the godfather of shock rock. Pero alam niyo ba na siya ay Christian? Yes. Siya ay isang mananampalataya. Pero dumaan siya sa matinding pagsubok noong 1980s. Siya ay naging isang drug addict. Matindi ang kanyang addiction sa drugs. Siya ay naging alcoholic. Ayun, binanggit na naman ang alak. Siya ay isang matinding alcoholic. Hanggang sa dinala siya sa hospital at sinabi sa kanya na isang buwan na lang ang itatagal ng iyong buhay. Doon, natauhan si Alice Cooper. Alam niyo ba na siya ay isang anak ng pastor? Marami siyang pinagdaanan. Pero, nung muli siyang lumapit sa Panginoon, nagmakaawa siya, humingi siya ng tawad, nabago ang kanyang buhay. Yung mga doktor nagbulat sa kanya. Kasi sinasabi niya na, oo, talagang hindi na ako umiinom, hindi na ako nagda-drugs. Ang sinasabi ng mga doktor, imposible. Kasi matindi ang addiction mo. Hindi mo maiiwan yan. Hindi mo basta-basta matatanggal yan. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa niya. Dahil sa laki ng kanyang pananampalataya, dahil malaki ang kanyang Diyos. Ano ba yung parang humahadlang sa iyo para magsilbi sa ating Panginoon? Parang sinasabi na, kasi ganito ako, kasi hindi ko kaya ito. Narinig niyo ang testimony ni Sister Alice. Nagawa niya. At magagawa niyo rin. Lahat tayo magagawa natin sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Kumusta ang inyong pananampalataya? Kung sakasakali ba na tinawag ka ng Panginoon at sabi niya, sige, lumakad ka sa tubig, gagawin mo ba? Amen. Amen. Gagawin mo yan kapag meron ka mega faith. Tayo din manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa inyong salita. Sa inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na patuloy mo pong itanim ito sa aming puso at isipan. Ano man ang kalagayan ng bawat isa sa amin at ng aming pamilya, ano man yung mga pinagdadaanan namin, ano man ang level ng aming pananampalataya, dinadalangin namin, Panginoong Diyos, na palaguin mo po ito. Grow our faith. At sa amin pong paglago, sa aming pananampalataya, kami po ay maglingkod sa inyo. Gamitin mo po kami. Gamitin mo ang mga pinagdaanan namin upang maging buhay na patotoo, a living testimony na meron kami malaking Diyos at meron kami mega faith. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin at hayaan mo na sa patuloy po namin pag-aaral ng inyong salita, lalo po kami mapalapit sa inyo. Na katulad ng babaeng Canaanite, lumapit siya, nagpakumbaba,
anuman ang mga balakid, napagtagumpayan niya sapagkat meron siyang malaki at dakilang pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Patuloy mo pong i-bless ang bawat isa sa amin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.